Pirmahan mo ang papel na ito, Teresita. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng pamamahay na ito dahil wala ka ng silbi rito. Nakakasuka na ang makita ang mukha mo sa bawat sulok ng buhay ko. Ang boses ni Teodoro ay parang hagupit ng latigo, malamig, at walang bakas ng kahit anong pagmamahal. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga bubog na pilit isinusubo sa lalamunan ni Teresita, nagdudulot ng hapdi na hindi kayang pawiin ng kahit anong gamot. Dahan-dahang itinaas ni Teresita ang kanyang paningin mula sa telang kanyang hinahawakan. Sa kanyang kandungan ay ang puting polo ni Teodoro, ang unipormeng gagamitin nito para sa susunod na barko. Kanina lamang ay matiyagan niyang tinatahi ang isang butones na malapit ng matanggal. Tinitiyak na magiging maayos ang hitsura ng asawa sa harap ng mga kasamahan nito. Sa bawat tusok ng karayom, may kalakip na dalangin na sana ay maging ligtas ito sa laot. Ngunit sa isang iglap, ang karayom na hawak niya ay bumaon sa kanyang sariling daliri. Hindi siya dumaing. Hindi niya naramdaman ang agos ng dugo na dahan-dahang nagmantsa sa maputing tela. Ano ang halaga ng isang sugat sa balat kung ang buong pagkatao mo ay kasalukuyang dinidikdik ng taong pinag-alayan mo ng 10 taon ng iyong buhay? Teodoro, ang anak natin. Wala pang ang 1 linggo mula nang ilibing si Little Theo. Halos pabulong na wika ni Teresita. Ang kanyang tinig ay basag, parang isang marupok na kristal na unti-unti nang nagkakabira-biro. Paano mo nagagawang pag-usapan ng diborsyo habang hindi pa man lang natutuyo ang lupa sa puntod ng anak mo? Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Trinidad, ang kanyang biyena na laging amoy mamahaling pabango, ngunit may pusong kasing pait ng apdo. Huwag mong gamitin ang apo ko para magmakaawa, Teresita. Kung naging maingat kang ina, hindi sana siya nawala. Kasalanan mo ang lahat. Isang pabigat na katulad mo ay hindi nararapat sa isang matagumpay na engineer na tulad ni Teodoro. Look at yourself. Mukha kang katulong, amoy isda, at walang alam, kundi ang maghabon ng mga basahan na iyan. Lumapit si Talia, ang babaeng nakatayo sa likuran ni Teodoro. Ang suot nitong pulang bestida ay tila isang apoy na handang tumupok sa natitirang dangal ni Teresita. Walang pasubali nitong hinawakan ng braso ni Teodoro, isang pagpapakita ng pag-aari na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Let's face it, Teresita. Teodoro needs a partner who can help him rise, not someone who pulls him down to the mud. Just sign the papers and leave. You're just a ghost in this house anyway. Tiningnan ni Teresita ang kanyang asawa. Naghahanap ng kahit maliit na anino ng pagtatanggol, ng kahit isang sulyap ng pagsisisi. Ngunit wala siyang nakita, kundi pagkairita at pandidiri. Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan siya, ay siya na ngayong humahawak sa kutsilyong tumatapos sa kanyang hininga. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila mga abo na tinatangay ng hangin. Ang mga sakripisyo niya, ang pagtitipid sa bawat sentimo para lamang matustusan ang pag-aaral ni Teodoro noon, ang pagtitiis sa mga panlalait ni Doña Trinidad. Lahat ng yon ay itinapon sa basura sa harap ng isang babaeng mas mayaman, mas makinis, at mas mapangakit. Tumayo si Teresita nang panginginig ang mga tuhod. Ang polo ni Teodoro na may bahid ng kanyang dugo ay nalaglag sa sahig. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na sa loob ng maraming gabing pagluluksa para sa kanyang anak. Sa loob-loob niya, may isang bagay na tuluyan ng namatay. Mas masakit pa sa pagkamatay ng kanyang sariling laman at dugo. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng pananahimik ko? Ito na ba ang gantimpala sa pagiging isang masunuring asawa? Dinala siya ng kanyang mga paa sa labas ng bahay, patungo sa bangin na laging pinupuntahan ni Little Theo para panoorin ang mga barko sa malayo. Ang dagat sa ibaba ay tila tumatawag sa kanya, nangangako ng katahimikan, nangangako ng katapusan ng lahat ng hapdi. Isang hakbang, isang malalim na paghinga, at ang huling nakita niya ay ang madilim na tubig na yumayakap sa kanyang pagod na katawan.
Ngunit sa halip na lamig ng kamatayan, isang nakakasilaw na liwanag ang bumulaga sa kanya. "Nanay! Nanay! Gising na! Nagugutom na po ako." Isang maliit na kamay ang yumuyugyug sa kanyang balikat. Ang boses na yon, ang boses na bawat gabi ay dinarasal niyang marinig muli kahit sa panaginip lang. Dahan-dahang idinilat ni Teresita ang kanyang mga mata. Hindi siya nasa ilalim ng dagat. Wala siya sa paanan ng bangin. Nasa lumang kusina siya ng kanilang bahay sa tabing dagat. Ang amoy ng sinaing at ang sariwang hangin ng umaga ay nanunuot sa kanyang mga pandama. At sa harap niya, nakatayo ang isang batang lalaking may malalaking mata at matatamis na ngiti. Si Little Teo, ang kanyang anak, na dapat ay 5 taon nang nakahimlay sa ilalim ng lupa, ay kasalukuyang hinihila ang kanyang duster habang humihingi ng almusal. Nanginig ang buong katawan ni Teresita. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mga kamay, natatakot na baka maglaho ang lahat kapag hinawakan niya ang bata. Ngunit ang balat ni Little Teo ay mainit, buhay na buhay, at totoo. "Teo, anak," ang tanging naisambit niya bago bumuhos ang mga luhang kanina pa niya, pinipigilan. Niyakap niya ang bata ng buong higpit, tila sinusubukang ibalik ang lahat ng oras na nawala sa kanila. "Bakit po kayo umiiyak, nanay? Masama po ba ang panaginip ninyo?" Tanong ng bata, habang pinupunasan ng pisngi ng ina. Bago pa makasagot si Teresita, narinig niya ang mga yabag ng paa mula sa hagdan. Ang tunog ng mga sapatos na iyon ay kabisadong-kabisado ng kanyang pandinig. Ang pintuan ng kusina ay bumukas at iniluwan nito ang isang mas batang bersyon ni Teodoro. Suot ang kanyang uniforme, hindi pa gaanong mapagmataas, ngunit naroon na ang bakas ng kawalang pake sa kanyang mga mata. "Ano na naman bang drama yan, Teresita? Umagang-umaga, umiiyak ka sa harap ng bata. Bilisan mo ang paghahanda ng pagkain. Darating si Doña Trinidad dito para pag-usapan ang bagong project sa Pantalan. Ayusin mo ang sarili mo. Baka mapahiya na naman ako sa kanya." Tumingin si Teresita kay Teodoro. Hindi na takot ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi isang nagbabagang apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ni Teodoro ay parang isang echo mula sa kinabukasan. Isang kinabukasang hindi na niya hahayaang mangyari pa. Napakapit siya ng mas mahigpit sa kanyang anak habang pinagmamasdan ng asawang dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay isa na lamang estranghero na nagdala sa kanya sa kamatayan. "Bumalik ako. Ibinalik ako ng langit sa oras na buhay pa ang anak ko at sa oras na hindi mo pa ako tuluyang nawawasak. Teresita, naririnig mo ba ako? Sabi ko bilisan mo." Sigaw muli ni Teodoro, lalong lumalapit sa kanya. Ngunit sa gitna ng sigaw ng asawa, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Teresita habang nakatingin sa kalendaryong nakasabit sa dingding. Ang petsang nagsasabing ito ang araw kung kailan unang makikilala ni Teodoro si Talia. Ano ang mas matamis na higanti para sa isang pusong dinurog at itinapon? Ang ipaglaban ng pag-ibig na matagal nang pumatay sa kanya o ang panoorin ang pagguho ng mundo ng mga taong akala ay wala siyang laban? "Ano ba, Teresita? Nakatulala ka na naman habang hawak ang bata. Napaka-iresponsable mo talagang asawa, pati pagkain ko ay nakakalimutan mo na dahil sa katamaran mo." Ang boses ni Teodoro ay parang isang matulis na daliri na sumusundot sa sugat na hindi pa man lang naghihilom. Ang bawat kataga ay puno ng pagmamaliit. Tila ba ang presensya ni Teresita sa kusinang yon ay isang abala sa kanyang napakahalagang buhay. Dahan-dahang binitiwan ni Teresita ang mahigpit na yakap kay Little Teo. Ang init ng katawan ng bata, ang munting tibok ng puso nito na ramdam niya sa kanyang palad, ay ang tanging nagpapatunay na hindi ito isang malupit na biro ng tadhana. Sa kanyang isipan,
Sariwa pa ang alaala ng malamig na ulan sa sementeryo, ang bigat ng maliit na kabaong, at ang huling sulyap niya sa maputlang mukha ng kanyang anak. Ngunit ngayon, ang maliliit na daliri ni Little Theo ay nakakapit sa kanyang duster, humihingi ng atensyon, humihingi ng buhay. Lumingon siya sa kalan. Isang kaldero ng mainit na lugaw ang dahan-dahang kumukulo, naglalabas ng usok na amoy luya at pagmamahal. Ito ang paborito ni Teodoro tuwing umaga. Ang lugaw na matiyagan niyang niluluto bago pa sumikat ang araw. Tinitiyak na malambot ang bawat butil ng kanin para sa asawang pagod umano sa trabaho. Ngunit sa paningin ni Teodoro, ang sakripisyong ito ay isang obligasyon na hindi man lang karapat-dapat pasalamatan. Pasensya na, Teodoro. Masyado lang akong naging masaya na makita ang anak nating gising na, tugon ni Teresita. Ang kanyang boses ay kalmado, malayo sa dating nanginginig at puno ng paghingi ng paumanhin. May bago sa kanyang tono, isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang pusong alam na ang katapusan ng kwento. Lumapit si Teodoro sa lamesa, hinihila ang upuan nang may kasamang tunog ng pagkagasgas ng kahoy sa sahig. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, suot ang kanyang pinakamagandang polo. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na buke ng mga bulaklak. Sa unang buhay ni Teresita, ang mga bulaklak na ito ang nagpaiyak sa kanya sa tuwa. Akala niya ay tanda ito ng pagpapahalaga ni Teodoro sa kanilang anibersaryo. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. Para kanino ang mga bulaklak na yan, Teodoro? Tanong ni Teresita habang dahan-dahang isinasalin ang lugaw sa mangkok. Ang bawat kilos niya ay may ingat. Tinitiyak na walang kahit isang patak ang masasayang. Sandaling natigilan si Teodoro. Isang mabilis na pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pamilyar na pagyayabang. Ah, ito ba? Para kay Doña Trinidad ito. Bibisita tayo sa kanya mamaya. Kailangan nating magpakitang gilas dahil siya ang may hawak ng budget para sa bagong expansion ng pier. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko ang kontrata, bibilhan din kita ng mga mumurahing bulaklak sa palengke. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Alam niyang nagsisinungaling si Teodoro. Ang mga bulaklak na yon ay hindi para sa kanyang ina. Iyon ay para kay Talia, ang babaeng magiging dahilan ng kanyang pagpapakamatay sa hinaharap. Sa unang buhay niya, naniwala siya sa bawat kasinungalingan. Hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao dahil sa utang na loob sa pamilya ni Teodoro na tumulong sa kanyang may sakit na magulang noon. Ngunit ang utang na loob ay may hangganan, lalo na kung ang kabayaran ay ang kanyang sariling buhay at ang buhay ng kanyang anak. Sige, ibibigay ko ang mga bulaklak na yan kay Doña Trinidad mamaya kapag dumating siya. Wika ni Teresita nang may kakaibang diin. Ano? Hindi. Ako na ang magbibigay. Mabilis na bawi ni Teodoro, halatang natataranta. Mag-asikaso ka na lang dito sa bahay at ayusin mo ang suot mo. Amoy pawis ka na naman. Hindi ko alam kung bakit hindi mo magawang mag-ayos, kahit konti lang, para hindi ako napapahiya kapag may bumibisita. Tiningnan ni Teresita ang kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo mula sa paghahabi ng mga banig at basket para lamang madagdagan ang pondo ng kanilang pamilya. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Teodoro noong wala pa itong pangalan sa industriya. Ang mga kamay na ito ang naghugas ng bawat dumi ng kanilang anak at ang mga kamay rin na ito ang magiging sandata niya para baguhin ang kanyang tadhana. Lumapit si Little Theo at yumakap sa binti ni Teresita. Nanay, laro po tayo? Yumuko si Teresita at hinaplos ang pisngi ng bata. Ang lambot ng balat nito ay tila isang gamot sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Mamaya anak, magluluto muna si nanay ng marami. Marami para hindi na tayo magutom kahit kailan. Napansin ni Teresita ang isang maliit na baul sa sulok ng kusina.
Doon niya itinatago ang kanyang mga kagamitan sa paghahabi. Sa loob ng baul na yon, alam niyang may ilang daang piso siyang naitabi. Ang perang dapat sana ay pambili ng bagong sapatos ni Teodoro sa unang buhay niya. Ngunit ngayon, ang perang iyon ay gagamitin niya sa ibang paraan. Ang katahimikan ng kusina ay nabasag nang biglang bumukas ang pinto sa harap at pumasok ang isang matandang babae na may dalang baston. Ang bawat hakbang nito ay tila isang utos na dapat sundin. Ito si Doña Trinidad. Ang kanyang mga mata ay agad na naghanap ng pagkakamali sa paligid. Teresita, bakit ang dumi ng sahig? At bakit ang aga-aga ay lugaw na naman ang nakahain? Wala ka na bang ibang alam gawin, kundi ang tipirin ng anak ko habang ikaw ay laging busog sa katamaran? Ang boses ng matanda ay puno ng lason. Tumayo ng tuwid si Teresita. Hinarap niya ang kanyang biyenan nang walang kaba. Naalala niya kung paano siya itinaboy ng matandang ito sa gitna ng ulan noong mamatay si Little Teo. Naalala niya ang bawat masasakit na salita na tinawag siyang mangmang at walang pinag-aralan. Ang lugaw na ito ay para sa asawa ko, Doña Trinidad, dahil sabi niya, kailangan niyang magtipid para sa mga pangarap niya. Sagot ni Teresita. At tungkol sa sahig, marahil ay mas mapapansin ninyo ang kalinisan kung hindi ninyo dala ang putik mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Doña Trinidad. Maging si Teodoro ay napatigil sa pagkain, ang kanyang kutsara ay nabitawan sa plato na lumikha ng isang matunog na kalansing sa buong silid. Ano ang sinabi mo? Sumasagot ka na sa akin ngayon, Teresita? Nagsasabi lang po ako ng totoo, ani Teresita habang dahan-dahang kinukuha ang baul sa sulok. At Teodoro, tungkol sa mga bulaklak, huwag mo nang itago sa likod mo. Ibigay mo na kay Ina. Baka kasi isipin niya na may iba kang pinaglalaanan niyan. Napilitan si Teodoro na iabot ang mga bulaklak sa kanyang ina. Bagaman kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga balikat sa galit. Heto po, Nay. Para sa inyo talaga ito. Habang nagtatalo ang mag-ina tungkol sa kung bakit mukhang lantan na ang mga bulaklak, dahan-dahang lumabas si Teresita sa likurang pinto kasama si Little Teo. Ang hangin sa labas ay sariwa, amoy dagat at puno ng pangako. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao na naglalakad sa dalampasigan. Isang lalaking may dalang mga dokumento at may malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Ito si Tobias. Ang lalaking sa unang buhay niya ay naging tanging sandigan niya sa korte bago siya tuluyang mawala ng pag-asa. Ngunit sa panahong ito, si Tobias ay isa pa lamang estranghero na naghahanap ng mapagtatayuan ng kanyang maliit na opisina sa kanilang bayan. Tumibok ng mabilis ang puso ni Teresita. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay ay tila isang pagbaklas sa mga tanikala ng nakaraan. Alam niyang sa mga oras na ito, si Talia ay naghihintay na sa pantalan para makipagkita kay Teodoro. At alam din niyang ang proyektong ipinagmamalaki ni Teodoro ay isang patibong na maglulubog sa kanila sa utang. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Teodoro. Ang dokumentong kailangan niya para sa proyektong iyon ay hindi niya naitago sa kanyang opisina. Itinago yon ni Teresita sa loob ng kanyang baul ng paghahabi noong gabing bago siya mamatay sa unang buhay dahil alam niyang iyon ang magiging alas niya. Huminto si Teresita sa tapat ni Tobias. Ang lalaki ay napatingin sa kanya. Nagulat sa biglaang paglitaw ng isang babaeng may hawak na bata at may mga matang tila nakakita na ng dulo ng mundo. Excuse me, ma'am. May maitutulong ba ako? Tanong ni Tobias. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto. Isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Teresita mula sa kanyang asawa. Tumingin si Teresita sa kanyang likuran, sa bahay kung saan naroon ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tobias at inabot ang isang maliit na papel na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Attorney Tobias, alam kong hindi ninyo pa ako kilala, pero kailangan ninyong basahin ito bago kayo pumunta sa pulong, sa pantalan mamaya. Pabulong na wika ni Teresita. Paano mo nalaman ang pangalan ko?
At anong pulong ang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Tobias. Bago pa makasagot si Teresita, narinig niya ang malakas na sigaw ni Teodoro mula sa loob ng bahay. Teresita, nasaan ang mga plano ko? Teresita, bumalik ka rito. Napahawak ng mahigpit si Teresita sa kamay ni Little Teo. Tumingin siya kay Tobias nang may halong pagsusumamo at determinasyon. Huwag ninyong hahayaang makuha nila ang lupang yon, attorney. Dahil kapag nakuha nila yon, hindi lang ang bayan na ito ang mawawasak, kundi pati ang buhay ng mga taong walang kinalaman sa kasakiman nila. Tumalikod si Teresita at mabilis na naglakad patungo sa masukal na bahagi ng baybayin. Iniwan si Tobias na nakatayo at tulala sa papel na hawak nito. Isang papel na naglalaman ng mga lihim na pirma ni Talia sa isang ilegal na transaksyon na hindi pa man lang nangyayari sa kasalukuyang oras. Paano nalaman ng isang simpleng babaeng amoy lugaw ang mga lihim na tanging mga makapangyarihan lang ang nakakaalam? At ano ang gagawin ni Teresita kapag nalaman ni Teodoro na ang kanyang mabangong asawa ay may hawak na ng kutsilyong puputol sa kanyang mga pangarap? Wala kang kwenta, Teresita, dahil sa kabagalan at katamaran mo na wala ang mga dokumento ko. Alam mo bang buhay ko ang nakataya sa mga papel na yon? Ngunit heto ka, naglilinis ng sahig, na tila bayan lang ang kaya ng maliit mong utak. Ang boses ni Teodoro ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasabay ng tunog ng pagbagsak ng mga libro mula sa estante na kanyang hinahalughog. Ang bawat salita ay parang isang lason na ibinubuga sa mukha ni Teresita, habang ang babae ay nananatiling nakaluhod sa sahig. Hawak ang basahan na basa ng sabon at tubig. Dahan-dahang pinunasan ni Teresita ang dumi sa sahig. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa kanyang mga daliri. Ngunit mas malamig ang pakikitungo ng asawang kanyang pinagsilbihan ng buong tapat. Sa kanyang isipan, naaalala niya ang mga gabing wala siyang tulog noong unang buhay niya. Sinusubukang ayusin ang mga gusot na polo ni Teodoro habang ito ay mahimbing na natutulog. Noon, ang bawat mura nito ay tinatanggap niya ng nakayuko. Ngunit ngayon, ang bawat sigaw ni Teodoro ay nagsisilbing gasolina sa apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang puso. Hindi ko po alam kung nasaan ang mga papel ninyo, Teodoro. Pabulong na sagot ni Teresita. Marahil ay naiwan ninyo sa opisina ni Talia kagabi. Hindi ba't doon kayo nanggaling bago kayo umuwi ng madaling araw? Natigilan si Teodoro. Ang kanyang mukha ay namula, hindi na lamang sa galit, kundi sa pagkabigla. Ano ang kinalaman ni Talia rito? At bakit mo binabantayan ang oras ng pag-uwi ko? Tandaan mo, Teresita, pinatira ka lang dito dahil sa awa ni Ina. Huwag mong isiping may karapatan kang questionin ang mga ginagawa ko. Pumasok si Doña Trinidad mula sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa basang sahig. Tignan mo ang ginagawa mo, Teresita. Dinudumihan mo ang bahay ko ng iyong kamangmangan. Teodoro, anak, huwag mo nang asahan ang babaeng yan. Wala siyang maitutulong sa'yo. Mabuti pa ay tawagan mo si Talia. Siya ang may utak at koneksyon na kailangan mo. Lumabas si Teresita sa kusina, dala ang balde ng maruming tubig. Sa labas, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, naghihintay si Little Teo habang naglalaro ng mga tuyong dahon. Sa sandaling makita ng bata ang ina, agad itong tumakbo at yumakap sa kanyang binti. Ang init ng yakap ng anak ang tanging nagpapaalala kay Teresita na ang lahat ng pagtitiis na ito ay may dahilan. Nanay, aalis po ba tayo? Tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Hindi pa ngayon, anak, ngunit malapit na. Sagot ni Teresita habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nang makasigurong abala si Teodoro sa pakikipagtalo sa kanyang ina, mabilis na tinungo ni Teresita ang likuran ng kanilang bakod. Doon, sa isang maliit na kubo na pag-aari ni Tia Esme, mabilis niyang inilabas ang mga hibla ng tuyong pandan at buri. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos.
Humahabi ng isang disenyo na hindi pa nakikita sa bayang yon. Isang bag na gawa sa katutubong materyales ngunit may modernong haplos. Teresita, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Tia Esme. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Kapag nalaman ni Doña Trinidad na nagbebenta ka ng mga ganito sa bayan, tiyak na palalayasin ka niya. Iyon naman ang gusto ko, Tia. Ang mapalaya sa impyernong yon nang may sapat na ipon para sa anak ko. Matigas na sagot ni Teresita. Ang mga disenyong ito ay para sa isang malaking exporter sa Maynila. Gagamitin ko ang pangalan ninyo, Tia, para hindi nila malaman na ako ang gumagawa nito. Sa loob ng 2 oras, nakatapos si Teresita ng 3 piraso ng dekalidad na bag. Ang bawat hibla ay tila nakatali sa kanyang pangarap na kalayaan. Habang nagliligpit, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang pulang sasakyan. Ang sasakyan ni Talia. Mabilis na bumalik si Teresita sa kanilang kusina. Isinuot muli ang kanyang maruming duster at nagkunwaring naghuhugas ng mga pinggan. Mula sa bintana, nakita niya si Talia na bumaba ng sasakyan, suot ang isang mamahaling bestida at may bit-bit na mga regalo para kay Doña Trinidad. Teodoro, my dear, I have good news. Ang boses ni Talia ay parang musika sa pandinig ni Teodoro. Ngunit para kay Teresita, ito ay tunog ng isang ahas na naghahanda para manuklaw. Nakausap ko na ang mayor. Tuloy na ang proyekto sa Pantalan. Ngunit kailangan natin ng mga pirma para sa lupang malapit sa Pampang. Talia, salamat. Pero may problema. Hindi ko mahanap ang mga original na titulo. Sabi ni Teodoro, ang boses nito ay puno ng hiya at pag-aalala. Ngumiti si Talia, isang nangiting puno ng lihim na kahulugan. Don't worry, I have ways to get new ones. Basta magtiwala ka lang sa akin. Napakapit ng mahigpit si Teresita sa baso na kanyang hinuhugasan. Alam niya ang plano ni Talia. Sa unang buhay niya, ang mga paraan na sinasabi ni Talia ay ang pagpalsipika ng mga dokumento na sa huli ay nagdala kay Teodoro sa bingit ng pagkakakulong at ginamit ni Talia ang sitwasyong iyon para tuluyang makuha ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Pumasok si Talia sa kusina para uminom ng tubig. Huminto ito sa likuran ni Teresita at tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may matinding pangungutya. Teresita dear, why don't ka na lang humanap ng ibang mapaglilibangan? You look so tired. Baka pati ang asawa mo ay mapagod na ring tumingin sa'yo. Humarap si Teresita kay Talia. Sa halip na matakot, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Salamat sa pag-aalala, Talia. Ngunit ang pagod ay lumilipas din. Ang mas mahirap ay ang mantsa sa pangalan na kahit anong mahal na pabango ay hindi kayang takpan. Nagtaka si Talia sa tapang ng sagot ni Teresita. Bago pa ito makapagsalita muli, isang malakas na sigaw mula kay Doña Trinidad ang narinig mula sa sala. Teresita, halika rito. Bakit may mga banyagang lalaki sa labas na hinahanap ka? Lumabas si Teresita at nakita si Tobias kasama ang 2 lalaking nakabarong. Ang mga mata ni Tobias ay nakatuon sa kanya, puno ng paggalang at isang lihim na mensahe. Attorney Tobias, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Teodoro, halatang naguguluhan at nagseselos. Nandito kami para kay Ginang Teresita. Ani Tobias, nang may matatag na tinig. Nais naming pag-usapan ng tungkol sa mga likhang sining na ipinadala niya sa amin. Isang malaking kumpanya mula sa ibang bansa ang interesadong bilhin ang lahat ng kanyang gawa sa halagang hindi ninyo aakalain. Nanahimik ang buong sala. Si Doña Trinidad ay napahawak sa kanyang baston. Si Teodoro ay tila hindi makapaniwala at si Talia ay namutla sa gulat. Tumingin si Teresita kay Tobias pagkatapos ay sa kanyang pamilya na matagal nang humahamak sa kanya. Ang sandaling ito ang unang hakbang ng kanyang muling pagsilang. Ngunit sa gitna ng tagumpay, napansin ni Teresita ang isang kakaibang tingin mula kay Talia. Isang tingin na nagsasabing,
Hindi ito papayag na matalo ng ganoon na lamang. Teresita, anong gawa ang sinasabi nila? Tanong ni Teodoro. Ang boses nito ay puno ng pagdududa. Bago pa makasagot si Teresita, lumapit si Talia sa kanya at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. Akala mo ba ay nanalo ka na? Tignan natin kung ano ang gagawin mo kapag nalaman ng lahat kung nasaan ang tunay mong pinagmulan. Ano ang lihim na hawak ni Talia laban kay Teresita na hindi nalaman ng huli sa kanyang unang buhay? At handa na ba si Teresita na harapin ang bagong unos na idudulot ng kanyang biglaang tagumpay? Akala mo ba, sapat na ang ilang pirasong bag para burahin ang dumi ng nakaraan mo? Ang isang anak ng magnanakaw ay mananatiling magnanakaw kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto. Ang boses ni Talia ay tila isang malat na bulong, puno ng kamandag na tumatama sa pandinig ni Teresita habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa pag-alis ni Attorney Tobias. Ang mga salitang magnanakaw at nakaraan ay tila mga kuko na kumakalmot sa alaala ni Teresita. Mga alaalang sa kanyang unang buhay ay itinanim sa kanya ni Doña Trinidad upang manatili siyang sunod-sunuran at puno ng hiya. Dahan-dahang binitiwan ni Teresita ang baso ng tubig na kanyang dala. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga dulo ng daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Magnanakaw. Ang kanyang ama na isang hamak na mangingisda at mga habi ay namatay sa karagatan nang malinis ang pangalan o iyon ang buong akala niya sa loob ng 35 taon. Lumingon siya kay Talia. Ang babae ay nakatayo ng tuwid. Ang mga labi ay nakakurba sa isang mapang uyam ng ngiti habang pinaglalaruan ang mamahaling perlas sa kanyang leeg. Sa kabilang banda, si Teodoro ay nakatitig sa kanila. Ang kanyang noo ay salubong. Halatang naguguluhan sa tensyong namamagitan sa kanyang asawa at sa kanyang business partner. Anong ibig mong sabihin, Talia? Ang tanong ni Teodoro, ang boses ay puno ng pagdududa. Anong kinalaman ng ama ni Teresita rito? Oh, hindi ba niya naikwento sa iyo, Teodoro? Ani Talia, sabay baling kay Doña Trinidad na tila naghihintay lang ng hudyat. Ang dahilan kung bakit napunta sa hirap ang pamilya ni Teresita ay dahil sa isang malaking iskandalo sa kumpanya ng mga lolo ko sa Maynila. 30 taon na ang nakalilipas. Isang katiwala ang nagnakaw ng pondo. At ang katiwalang iyon ay walang iba, kundi ang ama mo, Teresita. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresita. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Sa kanyang unang buhay, ang kwentong ito ang ginamit ni Doña Trinidad para kumbinsihin siyang utang na loob niya sa pamilya ni Teodoro ang kanyang kaligtasan mula sa kahihiyan. Dahil dito, hinayaan niyang maging alipin siya sa loob ng sariling tahanan. Ngunit ngayon, sa kanyang ikalawang pagkakataon, nakita ni Teresita ang isang maliit na pagkakamali sa mga mata ni Talia. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin na nagpapahiwatig ng kasinungalingan. Kung magnanakaw ang ama ko, Talia, bakit kailangan ninyong itago ang mga dokumento ng kasong iyon sa loob ng 3 dekada? Ang mahinang tugon ni Teresita. Ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon, na tila ba ang bawat salita ay galing sa ilalim ng dagat. At kung totoo ang sinasabi mo, bakit ang pamilya mo ang yumaman matapos mawala ang ama ko habang kami ay naiwan sa putik? Teresita, tama na ang kawalang galang na iyan, sigaw ni Doña Trinidad, sabay hampas ng kanyang baston sa sahig na lumikha ng isang nakakarinding tunog. Magpasalamat ka at tinanggap ka namin sa pamilyang ito sa kabila ng dumi ng iyong dugo. At ngayon, dahil lamang sa ilang pirasong bag na yan, akala mo ay maaari mo na kaming hiyain sa harap ng mga bisita? Hinarap ni Teresita ang kanyang biyenan. Hindi siya yumuko. Hindi po ako nagmamayabang, Doña Trinidad. Nagsasabi lang ako ng totoo.
Ang pera na ibabayad sa akin ng kumpanyang dinala ni Attorney Tobias ay gagamitin ko para sa kinabukasan ng anak ko. At kung sa tingin ninyo ay mananatili akong bulag sa mga kwentong inimbento ninyo, nagkakamali kayo. Mabilis na lumapit si Teodoro kay Teresita. Hinablot ang kanyang braso nang may higpit na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Sumusobra ka na, Teresita. Pera lang yan. Akala mo ba ay mabibili mo ang respeto ko sa pamamagitan niyan? At si Tobias, anong kinalaman niya sa'yo? Bakit tila kilalang kilala ka niya? Bitawan mo ako, Teodoro, ang utos ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa asawa. Isang tingin na puno ng pait at pagkasuklam. Ang respetong sinasabi mo ay matagal mo nang itinapon noong hinayaan mong hiyain ako ng nanay mo at ng babaeng iyan sa harap ng sarili nating anak. Narinig ang munting hikbi mula sa likod ng pinto. Naroon si Little Theo, nakasilip, ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang makita ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ang tuluyang nagpabura sa anumang natitirang pasensya ni Teresita. Lumapit siya sa bata at binuhat ito ng walang pag-aalinlangan. Aalis muna kami, Theo. Pupunta muna tayo kay Tia Esme. Huwag kang lalabas ng pintong yan, Teresita. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Sigaw ni Doña Trinidad. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Huminto si Teresita sa tapat ng pinto. Lumingon siya kay Talia na kasalukuyang nakasuot ng isang mapanuring ngiti. Tila nagtatagumpay sa kanyang plano na pag-awayin ng pamilya. Huwag kayong mag-alala, Doña Trinidad. Babalik ako. Ani Teresita nang may kakaibang katiyakan. Babalik ako para kunin ang lahat ng pag-aari ko. At Talia, siguraduhin mong malinis ang bawat dokumentong hawak mo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng pwedeng takutin ng mga kwentong barbero ninyo. Lumabas si Teresita sa gitna ng tirik na araw, karga-karga ang kanyang anak. Habang naglalakad palayo, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Tila ba ito ay isang basbas para sa kanyang bagong simula? Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang sinabi ni Talia. Magnanakaw. Alam niyang may itinatagong lihim ang pamilya ni Talia tungkol sa kanyang ama. At iyon ang susunod niyang aalamin. Pagdating sa kubo ni Tia Esme, agad siyang sinalubong ng matanda. Teresita, anong nangyari? Bakit dala mo ang lahat ng gamit mo? Tia, kailangan ko ang tulong ninyo. Hingal na wika ni Teresita habang ibinababa ang bata. Kailangan nating hanapin ang lumang record ng kumpanya ng mga lolo ni Talia. May hinala ako na ang dahilan kung bakit nila ako pinakasalan kay Teodoro ay hindi dahil sa awa, kundi para patahimikin ang katotohanan. Habang nag-uusap sila, isang anino ang huminto sa tapat ng kubo. Isang lalaking nakabarong. Ang kanyang sasakyan ay nakaparada sa di kalayuan. Si Tobias. Nakalimutan ninyo ang inyong pirmadong kontrata, Ginang Teresita, ani Tobias, habang iniabot ang isang asul na folder. Ngunit bago pa ito makuha ni Teresita, hinawakan ni Tobias ang kanyang kamay ng sandali. Narinig ko ang lahat kanina. Kung kailangan ninyo ng mag-iimbestiga sa nakaraan ng inyong ama, handa akong tumulong nang walang anumang kapalit. Tumingin si Teresita kay Tobias. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita kay Teodoro sa loob ng 2 buhay, ang katapatan. Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ni Doña Trinidad, kasalukuyang sinusunog ni Talia ang isang lumang papel. Isang papel na may lagda ng ama ni Teresita na nagpapatunay na siya ang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng pantalan na pilit na kinukuha ni Teodoro. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Teresita na ang kanyang ama ay hindi magnanakaw, kundi ang tunay na biktima ng pagnanakaw ng pamilya ni Talia at ni Doña Trinidad? At hanggang kailan kayang itago ng apoy ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot?
Hindi ka dapat nag-iisa sa gitna ng unos na ito, Teresita. Ang isang babaeng kasing tapang mo ay hindi nararapat na tinatrato na parang basahan sa sarili niyang tahanan. Ang boses ni Tobias ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng maginaw na gabi. Malalim, tapat, at may dalang respeto na matagal nang kinalimutan ni Teodoro na ibigay sa kanya. Nakatayo sila sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhanginan. Lumilikha ng isang paulit-ulit na himig ng kalikasan na tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Teresita. Dahan-dahang lumingon si Teresita sa lalaking nasa kanyang tabi. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ni Little Teo, na ngayon ay tahimik na naglalaro sa buhangin. Sa kanyang unang buhay, si Tobias ay isang pangalan lamang sa mga dokumentong legal na hindi niya kailanman binasa ng buo. Ngunit ngayon, ang presensya nito ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang gabayan siya sa madilim na pasilyo ng kanyang kapalaran. Bakit ninyo ito ginagawa, attorney? Tanong ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Wala akong pera para bayaran ang serbisyo ninyo. Ang tanging mayroon ako ay ang aking mga kamay at ang maliit na baul ng aking mga pangarap. Ngumiti ng bahagya si Tobias, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata dahil sa lungkot na nakikita niya sa babaeng nasa harap niya. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay binabayaran ng salapi, Teresita. Minsan, sapat na ang makakita ng katarungan sa isang mundong pinatatakbo ng kasakiman. Nakita ko kung paano katignan ni Teodoro at ng babaeng yon. Parang isa kang sagabal sa kanilang mga plano at naniniwala ako na ang mga matang kasing linaw ng sa iyo ay hindi kailanman magsisinungaling. Huminga ng malalim si Teresita, nilalasap ang amoy ng dagat. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang katotohanan. Narinig ninyo ang sinabi ni Talia, ang ama ko. Sinasabi nilang isa siyang magnanakaw. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay wala akong karapatang lumaban. Lumapit si Tobias ng isang hakbang, ngunit nanatili ang kagalang-galang na distansya sa pagitan nila. Iyan ang sandata ng mga taong gustong manipula ang iyong isipan, Teresita. Ang hiyang itinanim nila sa iyo ay ang tanikalang pumipigil sa iyong paglaya. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Bago ako naging abogado rito sa probinsya, nagtrabaho ako sa isang audit firm sa Maynila. Pamilyar sa akin ang pangalan ng kumpanya ng pamilya ni Talia. Napatigil si Teresita. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Tila ba may isang pinto na unti-unting bumubukas sa kanyang isipan. Anong ibig ninyong sabihin? Ang kumpanyang sinasabi nila ay nasangkot sa isang malaking kaso ng technical smuggling at land grabbing 30 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ni Tobias. Ang boses ay seryoso at puno ng awtoridad. Maraming maliliit na may-ari ng lupa ang nawalan ng kabuhayan. Ang ama mo, hindi siya magnanakaw. Siya ang tumayo bilang testigo laban sa kanila. At ang utang na loob na sinasabi ni Doña Trinidad, iyon ay isang paraan lamang para manatili kang tahimik at nasa ilalim ng kanilang kontrol. Naramdaman ni Teresita ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat alaala ng kanyang pagpapakumbaba, ang bawat gabing iniyakan niya ang kanyang makasalanang dugo, ay tila isang malaking panluloko. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ng buong puso ay ang pamilyang sumira sa kanyang ama. Hayop sila. Ang tanging naisambit ni Teresita, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Ginamit nila ang huling hininga ng ama ko para gawin akong alipin. Kaya narito ako, Teresita, ani Tobias, habang iniaabot ang kanyang calling card. Hindi lang ako narito para sa negosyo mo. Narito ako para bawiin ang dangal na ninakaw nila sa'yo. Ngunit kailangan kong magtiwala ka sa akin. Kailangan nating makuha ang mga orihinal na titulo ng lupa na pilit na itinatago ni Doña Trinidad. Tumingin si Teresita sa card na hawak ni Tobias. Ang pangalan nito ay nakasulat sa itim na tinta.
tila isang pangako ng kaligtasan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang takot. Paano kung pati si Tobias ay bahagi ng isang mas malaking plano? Sa mundong ito, sino pa ba ang maaari niyang pagkatiwalaan pagkatapos siyang ipagkanulo ng sarili niyang asawa? Bakit kayo tumutulong sa akin, Tobias? Ano ang mapapala ninyo? Ang huling tanong ni Teresita, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa lalaki. Sandaling natahimik si Tobias. Tumingin siya sa malayo, sa mga bituin na unti-unti nang nagpapakita sa kalangitan. Dahil ang nanay ko, dumanas din ang katulad ng dinaranas mo ngayon. Namatay siyang puno ng pait dahil walang tumayo para sa kanya. Sa pagtulong ko sa iyo, pakiramdam ko ay tinatama ko ang mga pagkakamali ng nakaraan. Naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang emosyon, isang kilig na hindi nanggagaling sa romansa, kundi sa pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang biglang marinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng isang sasakyan patungo sa kinaroroonan nila. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nakakasilaw, tila ba isang halimaw na naghahanap ng biktima sa dilim. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Teodoro. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at selos. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang papalapit sa dalawa. Teresita, akala ko ba ay kay Tia Esme ka pupunta? Ano ang ginagawa mo rito sa dilim kasama ang abogadong ito? Teodoro, umuwi ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Teresita habang itinatago si Little Teo sa kanyang likuran. Wala nang dapat pag-usapan. Asawa kita. At ang anak ko, hindi mo pwedeng ilayo sa akin. Sigaw ni Teodoro, sabay hablot sa braso ni Teresita. Ngunit bago pa man madampi ni Teodoro ang kanyang kamay kay Teresita, mabilis na humarang si Tobias. Hinawakan ni Tobias ang kamay ni Teodoro nang may sapat na lakas upang mapatigil ito. Engineer, huwag mong subukang saktan ng kliyente ko. Sa batas, ang pananakit sa asawa ay may kaukulang parusa. At tandaan mo, marami akong alam tungkol sa proyekto ninyo ni Talia na maaaring hindi mo gustong malaman ng publiko. Napatulala si Teodoro. Tumingin siya kay Tobias. Pagkatapos ay kay Teresita na ngayon ay tila isang ibang tao na, isang babaeng hindi na natatakot sa kanyang mga sigaw. Teresita, babalik ka sa bahay o hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Ang huling banta ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Napakapit ng mahigpit si Teresita sa kamay ni Little Teo. Tumingin siya kay Teodoro at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan sa mga mata nito. Pagkatapos, lumingon siya kay Tobias na nananatiling nakatayo bilang kanyang proteksyon. Ano ang pipiliin ni Teresita? Ang bumalik sa impyernong kanyang kinalakihan para sa kaligtasan ng anak o ang tuluyang maniwala sa isang estranghero na nangangako ng kalayaan? At anong sikreto ang alam ni Tobias tungkol sa proyekto ni Talia na ikinatakot ni Teodoro? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo, Teresita? Isang ramp model na pwedeng makipag-date sa kung sino-sinong lalaki habang daladala mo ang anak ko? Nakakahiya ka. Pinagmumukha mo akong tanga sa harap ng buong bayan. Ang boses ni Teodoro ay tila isang nakakarinding kulog sa gitna ng payapang dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang hininga ay amoy alak, isang palatandaan na galing na naman siya sa pakikipag-inuman kasama ang mga kasosyo ni Talia. Habang sumisigaw, sinubukan niyang hablutin ang braso ni Teresita. Ang kanyang mga daliri ay tila mga bakal na sipit na handang dumurog sa manipis na balat ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Teodoro, mabilis na humakbang si Teresita paatras. Hindi siya natumba, hindi siya umiyak. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. Isang tingin na puno ng yelo, malayo sa dating tingin na puno ng pagsamo at takot. Ang bawat sigaw ni Teodoro ay tila mga tuyong dahon na lamang
na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Hindi mo na ako pag-aari, Teodoro, at lalong hindi mo pag-aari ang dangal ko para hiyain sa harap ng ibang tao. Ang matigas na sagot ni Teresita. Ang kanyang tinig ay hindi man lang nangatal. Tila ba ang bawat salita ay hinugot mula sa kailaliman ng isang pusong matagal nang namatay at muling nabuhay. Napatigil si Teodoro. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama, ito ang unang pagkakataon na hinarap siya ni Teresita ng ganito. Ang Teresita na kilala niya ay ang babaeng laging nakayuko. Ang babaeng humihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Ang babaeng tinitiis ang bawat sampal ng tadhana para lamang sa kapayapaan ng pamilya. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila isang estranghero, isang reyna na nakatayo sa gitna ng guho ng kanyang sariling kaharian. Teresita, anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Teodoro. Ang kanyang yabang ay tila unti-unting natutunaw sa ilalim ng malamig na titig ni Teresita. Ang sabi ko, tapos na ang panahon ng pananahimik ko? Pagpapatuloy ni Teresita habang dahan-dahang inaayos ang pagkakakarga kay Little Teo. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang balikat, walang kamalay-malay, sa bagyong nagaganap sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang bawat mura mo, ang bawat panlalait ni Doña Trinidad, at ang bawat haplos ni Talia sa braso mo, lahat ng yon ay nakatatak na sa isip ko. Huwag mong gamitin ang anak natin para kontrolin ako, dahil sa pagkakataong ito, ako ang magpapasya kung ano ang makabubuti sa kanya. Lumapit si Tobias. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon kay Teresita. Engineer, payo ng isang kaibigan at isang abogado. Umuwi ka na at pag-isipan ang mga susunod mong hakbang. Ang panggugulo sa asawa mo sa gitna ng gabi ay hindi makatutulong sa kaso mo, lalo na kung plano mong makuha ang kustodiya ng bata sa hinaharap. Tumingin si Teodoro kay Tobias. Ang selos ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Kaso? Anong kaso? Teresita, huwag mong sabihing makikipaghiwalay ka sa akin dahil sa lalaking ito. Ano ang maibibigay niya sa iyo na hindi ko naibigay? Ang yaman ko, ang pangalan ko, lahat iyon ay dahil sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresita. Ang yaman mo, ang pangalang ipinagmamalaki mo ay nakatayo sa mga kasinungalingan ni Talia at sa pagnanakaw ng pamilya niya sa ama ko. Akala mo ba ay hindi ko alam? Akala mo ba ay mananatili akong bulag habang ginagawa ninyo akong alipin sa sarili nating bahay? Nanlaki ang mga mata ni Teodoro. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa kaba. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Iyang abogadong yan. Sinisiraan niya kami, Teresita. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko kailangan ng ibang tao para makakita, Teodoro. Ani Teresita, habang nagsimulang maglakad palayo, patungo sa direksyon ng kubo ni Tia Esme. Nakita ko na ang lahat. Nakita ko na kung paano mo ako itinapon sa basura noong mamatay ang anak natin sa panaginip ko, at hindi ko hahayaang maging totoo ang panaginip na yon. Huminto si Teresita at lumingon sa huling pagkakataon. Huwag kang susunod sa amin. Simula ngayong gabi, ang bahay na tinitirhan ninyo ni Doña Trinidad ay hindi ko natatawaging tahanan. At ikaw, hindi na kita asawa. Naiwan si Teodoro na nakatayo sa gitna ng madilim na dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila humahalakhak sa kanyang pagkatalo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatatak ang mga salita ni Teresita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng takot na hindi niya kailanman inakala. Ang takot na mawala ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Habang naglalakad si Teresita sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib.
Ang bawat hakbang ay tila isang pagbaklas sa mabigat na krus na kanyang pinasan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kabila ng kalayaan, naroon pa rin ang katanungan. Hanggang kailan siya kayang protektahan ni Tobias? At anong gagawin ni Talia kapag nalaman nitong ang mabait na si Teresita ay nagsimula nang humabi ng sarili nitong bitag? Pagdating sa kubo, dahan-dahang inihiga ni Teresita si Little Teo sa papag. Hinaplos niya ang noo ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi ka na nila masasaktan, anak. Kahit ang buong mundo pa ang kalabanin ko. Biglang narinig ni Teresita ang isang kaluskos mula sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan ay sapat na para magpatayo ng balahibo niya. May nagmamanman ba sa kanila? O baka naman si Teodoro ay hindi pa rin tumitigil? Kinuha ni Teresita ang isang maliit na gunting na ginagamit niya sa paghahabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol. Sa labas, nakita niya ang isang anino na mabilis na nagtatago sa likod ng mga puno ng saging. "Sino ka? Lumabas ka riyan!" Sigaw ni Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na kahit siya ay hindi makapaniwala. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa dilim. Isang boses na hindi niya inasahang marinig sa oras na yon. "Huwag kang matakot, Teresita. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling piraso ng puzzle na kailangan mo para mapabagsak si Talia." Sino ang taong ito na nagtatago sa dilim? At bakit niya gustong tulungan si Teresita na wasakin ang kaisa-isang pag-asa ni Teodoro? Huwag mong isiping nakaligtas ka na, Teresita. Ang dumi ng iyong ama ay nakatatak na sa iyong balat kahit anong ginto pa ang hawak mo. Ang mga salitang iyon ni Doña Trinidad mula sa kanyang nakaraang buhay ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa pandinig ni Teresita. Kahit sa gitna ng katahimikan ng gabi sa kubo ni Tia Esme, nararamdaman niya ang hapdi ng mga mapanghusgang titig na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay isang malaking pagkakamali. Dahan-dahang itinaas ni Teresita ang kanyang mga kamay na kasalukuyang nagtatahi ng isang maliit na kumot para kay Little Teo. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pag-iingat, tinitiyak na magiging malambot ang bawat dugtong para sa kanyang anak. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, isang tahimik na sakripisyo sa gitna ng isang mundong puno ng ingay at puot. Ngunit sa bawat hilahil ng sinulid, tila ba hinihila rin ang kanyang puso pabalik sa mga sandaling tinatawag siyang anak ng isang kriminal. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ng isang malaking kasinungalingan ay unti-unting dumudurog sa kanyang kalooban, na tila ba ang lahat ng kanyang pagsisikap ay mawawala ng saysay sa harap ng isang katotohanang matagal nang ibinaon. "Nanay Pasing, kayo ba yan?" Ang pabulong na tanong ni Teresita sa aninong dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng mga puno ng saging. Isang matandang babae na may lukot-lukot na balat at mapuputing buhok ang humakbang patungo sa liwanag ng munting lampara. Ito si Nanay Pasing, ang dating punong katulong sa mansyon ni Doña Trinidad na bigla na lamang nawala. 10 taon na ang nakalilipas. Sa unang buhay ni Teresita, ang balita ay ninakawan umano ni Pasing ang matanda at tumakas patungo sa malalayong lalawigan. "Teresita, anak, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita." Ang nangangatal na boses ni Pasing. Ang bawat salita nito ay puno ng takot. Tila ba may mga mata sa dilim na nagmamasid sa kanila. "Hindi ko na kayang mamatay na daladala ang sikretong ito. Ang ama mo, si Mang Selmo, hindi siya magnanakaw. Ang totoo, siya ang nagnakaw ng dokumento mula sa opisina ng tatay ni Talia
dahil nalaman niya ang plano nilang kunin ang lupa ninyo. Napatayo si Teresita. Ang kumot na kanyang tinatahi ay nalaglag sa sahig. Anong sinasabi ninyo, Nanay Pasing? Ang sabi ni Doña Trinidad, binayaran nila ang mga utang ni tatay, kaya kami nanatili sa kanilang poder. Umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa pagsisisi. Isang malaking panluloko ang lahat, Teresita. Pinatay nila ang tatay mo sa gitna ng dagat para magmukhang aksidente. At pagkatapos ay inimbento nila ang kwento ng pagnanakaw para maging sunod-sunuran ka. Ang baul. Ang lumang baul na iniwan ng tatay mo, nasaan iyon? Mabilis na tinungo ni Teresita ang sulok ng kubo kung saan nakalagay ang kanyang baul ng paghahabi. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang baul na ito ay naglalaman lamang ng mga tuyong pandan at mga gamit sa paggawa ng banig. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kagamitan hanggang sa makarating siya sa pinakailalim. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niyang binaklas ang isang tila, maling bahagi ng kahoy sa ilalim ng baul. Doon, sa isang nakatagong siwang, ay may isang nakabalot na plastik na naglalaman ng mga lumang papel. Ang tunog ng pagbukas ng lumang papel ay tila isang mahabang buntong hininga ng kasaysayan. Sa loob ay naroon ang orihinal na titulo ng lupang kinatitirikan ng pantalan. Ang lupang nakapangalan sa kanyang ama, si Anselmo Cruz. At kasama nito ay isang sulat na may mga bakas ng dugo na nagsasaad ng bawat pangalan ng mga taong nagbalak na pumatay sa kanya. Naramdaman ni Teresita ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig habang yakap ang mga papel. Ang bawat hagulgol na kanyang pinipigilan sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng kumawala. Ang puot na nararamdaman niya para kay Doña Trinidad at Talia ay naging isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa lahat. Ginamit nila ang pagkamatay ng tatay ko para alilain ako. Para gawin akong asawa ng anak nilang walang kwenta, para lang hindi mapunta sa iba ang lupa. Ang bulong ni Teresita, ang kanyang boses ay puno ng pait. Biglang narinig ni Teresita ang isang kakaibang tunog mula sa labas. Ang tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang huminto sa di kalayuan, ngunit pinatay nito ang kanyang mga ilaw. Hindi ito si Tobias, at mas lalong hindi ito si Teodoro. Kailangan mo nang umalis dito, Pasing. Ang mabilis na utos ni Teresita. Itago ninyo ang inyong sarili sa loob ng silid ni Tia Esme. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Lumapit si Teresita sa bintana at dahan-dahang sumilip. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang bulto ng tao na naglalakad patungo sa kubo. Ang taong ito ay may hawak na isang bagay na kumikislap. Isang kutsilyo o marahil ay isang baril. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ang kilos nito ay puno ng determinasyon na pumatay. Napakapit si Teresita sa mga papel na hawak niya. Alam niyang ang katotohanang hawak niya ngayon ang siyang magliligtas sa kanya. Ngunit ito rin ang maaaring maging mitsa ng kanyang kamatayan bago pa man sumikat ang araw. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan. Tila ba may isang mabigat na bagay na pilit na binubuksan ng trangka. Walang pasubali, kinuha ni Teresita si Little Teo mula sa papag at pumasok sa maliit na siwang sa ilalim ng bahay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila sasabog na sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Teresita ang mga pares ng sapatos na pumasok sa kubo. Isang pares ng sapatos na pamilyar sa kanya. Isang mamahaling sapatos na madalas niyang makita sa mga party ni Doña Trinidad. Sino ang taong ito na handang pumatay para lamang manatiling nakabaon ng lihim ng pamilya? At ano ang gagawin ni Teresita kung ang taong ito ay ang kaisa-isang tao na inakala niyang hindi siya kailanman sasaktan? Ubusin ninyo ang lahat. Hanapin ang mga papel na yon at huwag ninyong ititira ang sino mang nakakita sa inyo.
kahit ang bata. Ang boses na yon na nagmumula sa isang cellphone sa itaas ng sahig ay parang isang kumpas ng kamatayan para kay Teresita. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Malamig, mapang-utos, at walang bakas ng konsensya. Iyon ang boses ni Talia. Ang babaeng akala niya ay kukuha lamang ng kanyang asawa ay handa na rin palang kumuha ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang munting anak. Nakalubog si Teresita sa ilalim ng sahig ng kubo, sa gitna ng madilim at maalikabok na siwang. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pumapalo sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit pilit niya itong pinapakalma. Ang bawat hininga niya ay mababaw at dahan-dahan, natatakot na kahit ang maliit na usok mula sa kanyang bibig ay mapansin ng mga mamamatay taong nasa itaas. Sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya si Little Teo. Ang munting kamay ng bata ay nakatakip sa sariling bibig. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at pagtataka. Dinama ni Teresita ang panginginig ng maliit na katawan ng kanyang anak. Ito ang bata na sa unang buhay niya ay nawala dahil sa kapabayaan ng ibang tao. Ngayon, sa kanyang ikalawang pagkakataon, hindi niya hahayaang maging biktima muli ang kanyang anak ng kasakiman ng pamilya ni Teodoro. Naramdaman ni Teresita ang bigat ng mga papel na nakasuksok sa kanyang dibdib. Ang mga dokumentong nagpapatunay sa dugong dumanak para sa lupang kinatatayuan ng pangarap ni Talia. Ang bawat hapdi ng kanyang likod na sumasagi sa magaspang na lupa ay tila isang paalala ng lahat ng hirap na dinanas ng kanyang ama. 10 taon siyang naging alipin sa bahay ni na Teodoro. 10 taon siyang tumanggap ng bawat panlalait, tanging dahil sa kasinungalingang siya ay anak ng magnanakaw. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang buong buhay pag-ibig kay Teodoro ay isang transaksyong binuo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang sariling ama. Wala rito ang mga papel. Mukhang nakaalis na ang babae kasama ang matanda. Sigaw ng isang lalaki sa itaas, kasabay ng tunog ng pagtapon ng mga gamit sa paghahabi ni Teresita. Ang mga banig na matiyagan niyang tinapos sa loob ng maraming gabi ay tila walang awang pinunit at itinapon sa sahig. Sundan ninyo sa dalampasigan, hindi lalayo ang mga iyan. Ang huling utos bago narinig ni Teresita ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na lumalabas ng kubo. Unti-unting bumalik ang katahimikan, maliban sa tunog ng hangin na umiihip sa mga dahon ng saging at ang malalayong alon ng dagat. Ngunit para kay Teresita, ang katahimikang ito ay mas nakakatakot. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat kalamnan niya ay tila naninigas sa sobrang tensyon. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa tuwing titingin siya sa inosenteng mukha ni Little Teo. Bakit ba kailangang dumanas ng ganito ang isang inang wala namang ibang hangad kundi ang mabuhay ng marangal? Bakit ang mundong ito ay laging pumapanig sa mga mayayaman at makapangyarihan? Nanay, natatakot po ako. Bulong ni Little Teo. Ang kanyang boses ay tila isang kurot sa puso ni Teresita. Huwag kang mag-alala, anak. Narito si nanay. Walang makakasakit sa'yo. Sagot ni Teresita habang hinahalikan ang noo ng bata. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyong hindi niya akalaing taglay niya. Dahan-dahang gumapang si Teresita palabas mula sa ilalim ng bahay. Ang bawat kilos niya ay may ingat. Tinitiyak na walang kahit isang tuyong dahon ang lilikha ng tunog. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang pawisang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya ang liwanag ng isang sasakyang papalayo. Ngunit alam niyang babalik ang mga yon kapag napansin nilang wala siya sa dalampasigan. Teresita! Teresita, nasaan ka? Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran ng malalaking puno ng niyog. Hindi ito ang boses ng mga mamamatay tao. Ito ang boses na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Si Tobias.
Lumabas si Tobias mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya si Teresita, nakarga ang bata at puno ng dumi ang damit, agad siyang tumakbo patungo sa kanila. Salamat sa Diyos, ligtas kayo. Narinig ko ang tungkol sa mga lalaking ipinadala ni Talia. Kailangan na nating umalis dito ngayon din. Tobias, alam na nila. Alam na nilang hawak ko ang mga papel. Hingal na wika ni Teresita. Sinubukan nilang patayin kami. Hinawakan ni Tobias ang balikat ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng pangako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. May ligtas na lugar akong alam sa kabilang bayan. Doon muna kayo habang inihahanda ko ang mga kaso laban sa kanila. Pero Teresita, kailangan nating magmadali. Si Teodoro, kasama siya sa mga lalaking papunta rito. Napatigil si Teresita. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding galit. Kasama si Teodoro? Pati ba siya handang isakripisyo ang sariling pamilya? Nanginginig na tanong ni Teresita. Hindi ko sigurado kung alam niya ang buong plano ni Talia, pero malinaw na ginagamit siya ng babaeng yon para matuntun kayo. Paliwanag ni Tobias, habang mabilis na inaalalayan si Teresita papunta sa sasakyan na nakatago sa masukal na bahagi ng daan. Habang nagmamadali silang dumaan sa ilalim ng madilim na kakahuyan, napahinto sandali si Teresita nang marinig ang tunog ng isa pang sasakyang papalapit sa tapat ng kubo. Naging mas mabigat ang kanyang paghinga at lalo niyang hinigpitan ang hawak sa braso ni Tobias. Alam na papalapit na ang panganib. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Nakita niya ang bulto ni Teodoro na bumaba ng sasakyan. Sumisigaw ng kanyang pangalan, ngunit ang boses nito ay hindi na tunog ng isang asawang nag-aalala, kundi tunog ng isang taong nawawalan na ng kontrol. Sumakay sila sa sasakyan ni Tobias. Ang tunog ng makina ay tila isang hudyat ng kanilang pagtakas patungo sa kalayaan. Habang papalayo sila, tiningnan ni Teresita ang maliit na kubo na naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang muling pagsilang. Ngayon, ang kubong iyon ay simbolo na lamang ng nakaraang kailangan niyang iwan. Tobias, tawag ni Teresita habang nakatingin sa mga papel na hawak niya. Kapag natapos na ang lahat ng ito, kapag nabigyan na ng katarungan ng ama ko, maaari ko na bang tawaging tahanan ng mundong ito? Tumingin si Tobias sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng paghanga. Teresita, ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay ang pakiramdam na ikaw ay ligtas, minamahal at malaya. At ipinapangako ko sa iyo, hinding-hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa likuran ng kanilang sasakyan. Isang bala ang tumama sa bintana, nagdulot ng mga bubog na kumalat sa loob. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humahabol sa kanila. At mula sa bintana nito, nakita ni Teresita ang mukha ni Talia, puno ng ngalit at handang tapusin ang lahat. Hanggang saan kayang tumakbo ni Teresita mula sa mga taong handang pumatay para sa yaman. At sa gitna ng panganib na ito, handa na ba siyang ibuwis ang lahat, maging ang huling pagkakataon na makasama ang kanyang anak para lamang sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya? Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Teresita, o sisiguraduhin kong hindi na sisikat ang araw para sa inyong mag-ina. Ang sigaw ni Talia mula sa kabilang sasakyan ay tila isang sumpa na humihiwa sa ingay ng humaharurot na mga makina. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapanlinlang na ganda, ay ngayon ay balot ng poot at desperasyon. Hawak niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang sandata na handang tumapos sa anumang hadlang sa kanyang yaman. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Tobias, tila huminto ang paghinga ni Teresita.
Ang matinis na tunog ng pagtama ng tingga sa salamin ng bintana ay nag-iwan ng mga bitak na tila sapot ng gagamba, at ang mga maliliit na bubog ay nagkalat sa upuan na parang ulan ng kristal. Mabilis na itinago ni Teresita si Little Theo sa sahig ng sasakyan. Niyayakap ang maliit na katawan nito gamit ang sarili niyang likod bilang kalasag. "Yumuko ka, anak. Huwag kang titingin." Ang pabulong na utos ni Teresita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad ng isang inang handang mamatay para sa kanyang supling. Nararamdaman ni Teresita ang bawat pagtalbog ng sasakyan sa bakubakong daan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng panganib. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa telang upuan. Tila ba doon niya hinuhugot ang huling hibla ng kanyang lakas? Sa gitna ng kaguluhan, isang mapait na kaisipan ang sumagis sa kanyang isipan. Ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay ay kasalukuyang sakay ng sasakyang humahabol sa kanila, pinapanood ang tangkang pagpatay sa kanya. "Tobias, bilisan mo. Malapit na sila." Sigaw ni Teresita habang nakikita ang ilaw ng sasakyan ni Talia na tila mga mata ng halimaw na sumusunggab sa dilim. "Kumapit kayo ng mahigpit, Teresita. Hindi ko sila hahayaang maabutan tayo." Ang sagot ni Tobias, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang bawat kanto ng kanyang panga ay naninigas sa matinding konsentrasyon. Sa kabilang sasakyan, nakita ni Teresita ang bulto ni Teodoro. Ang asawa niya ay tila naguguluhan. Pilit na hinahawakan ang braso ni Talia para pigilan ito sa pagbaril muli. Ngunit ang bawat kilos ni Teodoro ay tila huli na. Tila ba ang kanyang konsensya ay isang aninong matagal nang naglaho sa ilalim ng silaw ng salapi ni Talia. "Talia, itigil mo ito! Ang anak ko ang nasa loob!" Ang narinig ni Teresita na sigaw ni Teodoro mula sa malayo. Ngunit ang sagot ni Talia ay isa lamang malakas na halakhak na puno ng pait. "Wala akong pakialam sa anak mo, Teodoro. Ang lupang yun ang kailangan ko, at kahit sino ay papatayin ko para makuha iyon." Naramdaman ni Teresita ang biglang pagpihit ng sasakyan ni Tobias patungo sa isang madilim at makitid na tulay. Ang tunog ng mga gulong sa ibabaw ng lumang kahoy ay tila isang serye ng mga malalakas na yabag na nagbabala ng panganib. Sa isang iglap, naramdaman nila ang isang malakas na impact sa likuran ng sasakyan. Isang malakas na pagtulak na nagpadulas sa kanila patungo sa gilid ng tulay. "Tobias!" Ang tanging naisigaw ni Teresita bago tuluyang huminto ang kanilang sasakyan sa dulo ng tulay. Muntik na itong mahulog sa madilim na ilog sa ibaba. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid, maliban sa usok na lumalabas mula sa makina at ang mabilis na paghinga ni Teresita. Dahan-dahan niyang tiningnan si Little Theo. Ligtas ang bata, bagaman nanginginig ito sa takot. Ngunit nang lumingon siya kay Tobias, nakita niya ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. May mantsa ng dugo na dahan-dahang kumakalat sa puting polo ni Tobias, malapit sa kanyang balikat. Ang mukha ng abogado ay maputla, ngunit pilit pa rin itong ngumingiti sa kanya. "Ligtas ba kayo?" Ang mahinang tanong ni Tobias. Ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong. "Tobias, may sugat ka. Bakit hindi mo sinabi?" Ang nangangatal na wika ni Teresita, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang pagsisisi ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Isang estranghero ang nagbuwis ng buhay para sa kanya, habang ang sarili niyang asawa ay siyang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Narinig ni Teresita ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan sa likuran. Ang bawat hakbang ng sapatos sa ibabaw ng tulay ay tila isang kumpas ng oras para sa kanilang huling sandali. Lumabas si Talia, hawak pa rin ang sandata. Kasunod si Teodoro na tila isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. "Wala na kayong matatakbuhan, Teresita. Ibigay mo na ang mga papel at baka..."
Baka hayaan ko pang mabuhay ang anak mo, ani Talia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Tumingin si Teresita sa mga papel na hawak niya. Pagkatapos ay kay Tobias na unti-unti nang nawawalan ng malay. At sa huli ay kay Little Theo na nakakapit sa kanyang duster. Sa mga sandaling iyon, ang takot ni Teresita ay naglaho. Napalitan ito ng isang matinding kapangyarihan na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan, itinataas ang mga kamay na tila sumusuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Talia. Gusto mo ang mga papel na ito? Halika rito at kunin mo sa akin. Ngunit tandaan mo, Talia, ang bawat patak ng dugo ng ama ko at ang bawat luhang iniyak ko ay sisingilin ko sa iyo sa harap ng buong mundo. Isang hakbang ang ginawa ni Talia, ngunit bago pa ito makalapit, isang nakakasilaw na ilaw mula sa kabilang dulo ng tulay ang bumulaga sa kanila. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Lumilikha ng isang asul at pulang liwanag na tila mga kamay ng katarungan na dumarating. Napatigil si Talia, ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding kaba. Lumingon siya sa kanyang likuran, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Sa kabilang banda si Teodoro ay napaluhod sa sahig ng tulay, tinatakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ngunit sa gitna ng pagdating ng mga otoridad, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kahoy ang narinig. Ang tulay, na matagal nang marupok, ay nagsimulang gumuho sa bigat ng mga sasakyan. "Teresita! Ang anak natin!" Ang huling sigaw ni Teodoro bago tuluyang nawala ng balanse ang sasakyan ni Tobias patungo sa bangin. Sino ang maliligtas sa gitna ng pagguho ng tulay at ng katotohanan? Maabot ba ni Teresita ang kamay ni Tobias bago ito tuluyang lamunin ng dilim? O ang katarungang kanyang ipinaglalaban ay muling malulunod sa ilalim ng madilim na tubig? Bitawan mo na ang mga papel na yan, Teresita. Wala nang saysay ang katarungan kung patay na kayong lahat sa ilalim ng ilog na yan. Ang sigaw ni Talia ay naging isang matinis na alingawngaw sa gitna ng gabi, humahalo sa nagngangalit na tunog ng nababali at nagagasgas na kahoy ng lumang tulay. Ang bawat hibla ng luma at bulok na troso ay tila dumadaing sa bigat ng sasakyang nakalawit sa bangin. Isang kumpas na lamang at tuluyan na silang lalamunin ng madilim na agos ng tubig sa ibaba. Nakatayo si Teresita sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa magaspang na semento ng tulay, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bintana ng sasakyan ni Tobias. Sa loob, nakita niya ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng abogado. Ang mukha nito ay kasing puti na ng papel na kanyang ipinaglalaban. Ang agusan ng dugo sa balikat ni Tobias ay tila isang mantsa ng katapatan na hindi kayang burahin ng kahit anong ulan. "Tobias, huwag kang pipikit. Manatili ka sa akin." Ang pagsusumamo ni Teresita, ang kanyang tinig ay basag, puno ng pait na tila ba ang buong mundo ay nakadantay sa kanyang balikat. Nararamdaman ni Teresita ang panginginig ng kanyang sariling kalamnan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hudyat na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga ay may lasa ng usok at bakal. Tumingin siya sa kanyang likuran, kung saan nakatayo si Teodoro. Ang asawa niya ay nakatulala. Ang mga kamay ay nakataas sa hangin, tila isang ribultong nawalan ng kaluluwa habang pinapanood ang kanyang mag-ina sa bingit ng trahedya. "Teodoro, tulungan mo kami. Ang anak mo ay nasa loob." Ang hiyaw ni Teresita, isang hiyaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Tila nagising si Teodoro mula sa isang masamang panaginip. Humakbang siya patungo sa sasakyan, ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang ang mga otoridad. Ang tunog ng mga sirena ay tila naging isang malakas na harana ng katarungan, at ang asul at pulang liwanag
ay nagbigay ng kulay sa madilim na mukha ni Talia habang pinapustas ng mga posas ang kanyang mga kamay. Wala kang mapapatunayan, Teresita. Susunugin ko ang lahat ng ari-arian ninyo bago ninyo makuha ang kahit isang sentimo. Ang huling banta ni Talia bago siya kinaladkad ng mga pulis palayo sa tulay. Lumipas ang mga oras na tila ba naging mga taon sa isipan ni Teresita. Ang bawat segundong lumilipas habang hinihila ng mga bumbero ang sasakyan ni Tobias ay tila isang habang buhay na pagdurusa. Nang sa wakas ay mailabas ang sugatang abogado at ang umiiyak na si Little Theo, naramdaman ni Teresita ang biglang pagbagsak ng kanyang sariling katawan sa matigas na kalsada. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pagtakbo, at ang lahat ng pait ay tila nagtipon-tipon sa isang matinding pagod na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang linggo ang lumipas. Ang bayan ng San Juan ay balot ng makukulay na banderitas para sa darating na fiesta. Ang amoy ng nilulutong kakanin at ang tunog ng banda sa kalsada ay tila isang kabalintunaan sa tahimik na galit na naglalaba sa loob ng dibdib ni Teresita. Nakatayo siya sa harap ng salamin, isinusuot ang isang puting barutsaya na gawa sa pinunghibla ng pinya, isang obra maestra na siya mismo ang humabi sa dilim ng kanyang paghihirap. Handa ka na ba, Teresita? Ang tanong ni Tia Esme habang inaayos ang buhok ng kanyang pamangkin. Ang buong bayan ay naghihintay sa plaza. Kasama na roon si Doña Trinidad na akala ay siya pa rin ang reyna ng okasyong ito. Handa na ako, Tia. Ang San Juan ang naging saksi sa aking pagkapahiya, kaya ang San Juan din ang magiging saksi sa aking pagtayo. Ang tugon ni Teresita. Ang kanyang tinig ay kasing tibay na ng kawayan. Yumuyuko sa hangin, ngunit hindi kailanman nababali. Naglakad si Teresita patungo sa gitna ng plaza, kung saan kasalukuyang nagaganap ang koronasyon ng mga munting reyna ng pista. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Doña Trinidad, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, tila ba walang nangyaring krimen sa kanilang pamilya. Sa kanyang tabi ay si Teodoro, na ngayon ay balot ng kahihiyan, ngunit pilit pa ring nagkukunwari sa harap ng mga kababayan. Umakyat si Teresita sa entablado ng walang pasubali. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na hagdanan ay tila isang pag-alingaw-ngaw ng katotohanan. Natahimik ang buong paligid. Ang tunog ng mga tambol ay huminto, at ang mga bulungan ng mga tao ay tila naging isang mabigat na katahimikan na naghihintay ng pagsabog. Inang Teodoro, nakalimutan ninyo yata ang inyong imbitasyon para sa araw na ito? Ang simula ni Teresita, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaabot hanggang sa pinakadulo ng plaza. Teresita, anong kalokohan ito? Bumaba ka riyan. Pinapahiya mo ang pamilya natin. Ang sigaw ni Doña Trinidad, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng porselana sa sobrang galit. Ngumiti si Teresita, isang nangiting hindi nanggagaling sa saya, kundi sa isang matamis na tagumpay. Inilabas niya ang isang makapal na balumbon ng mga papel mula sa kanyang dibdib. Ang pamilyang sinasabi ninyo ay nakatayo sa bangkay ng aking ama. Ang yaman na ipinagmamalaki ninyo ay ninakaw mula sa aming lupain. At ang babaeng itinuring ninyong kasosyo? Kasalukuyan na siyang nagkukwento sa loob ng kulungan tungkol sa bawat pirma mo, Doña Trinidad. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon kay Doña Trinidad, na tila ba ang kanyang mga mamahaling perlas ay naging mga tanikalang bumibigti sa kanya. Si Teodoro ay napayuko, hindi magawang tumingin sa kanyang asawa na ngayon ay nagliliwanag sa gitna ng katotohanan. Sinungaling ka, wala kang katibayan. Ang hiyaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay nangangatal na. Ang katibayan ay narito sa aking kamay at ang bawat salita ko ay may selyo ng batas, ani Teresita. Simula sa araw na ito, ang lupang kinatitirikan ng pantalan ay babalik sa tunay na nagmamay-ari. At kayong dalawa,
Kayo ang tunay na walang puwang sa bayang ito. Tumalikod si Teresita at naglakad palayo sa entablado. Iniwan ang kanyang mga kaaway sa gitna ng pangungutya ng madla. Ngunit sa kanyang pagbaba, nakita niya ang isang pamilyar na bulto sa ilalim ng puno ng mangga. Si Tobias, nakaupo sa isang wheelchair, may benda pa rin ang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Nilapitan ni Teresita ang lalaki at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatagpo, isang boses ang naririnig ni Teresita mula sa kanyang likuran, isang boses na hinding-hindi niya inaasahang marinig muli. Teresita, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon para sa anak natin. Si Teodoro ay nakaluhod sa likuran niya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Tila isang batang nawawala sa gitna ng dilim. Tumingin si Teresita kay Tobias, pagkatapos ay kay Teodoro, at sa huli ay kay Little Teo na masayang tumatakbo patungo sa kanya. Pipiliin ba ni Teresita ang magpatawad para sa ikabubuti ng kanyang anak? O ang tuluyang talikuran ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamadilim na bangungot? At ano ang gagawin niya kung malaman niyang si Tobias ay mayroon pa palang isang lihim na hindi pa naibubunyag? Hindi mo na ako kilala, Teodoro. Ang babaeng minahal at minaliit mo noon ay matagal mo nang pinatay sa bawat sampal ng iyong pananahimik at sa bawat hapdi ng iyong pagtataksil. Ang tinig ni Teresita ay tila isang malamig na hanging umiihip sa kalsada ng San Juan, walang bakas ng galit, kundi isang uri ng kawalan na mas masakit pa sa poot. Nakatayo siya nang tuwid sa harap ng lumuluhang asawa, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na balikat ni Little Teo. Ang bata ay nakatingin sa kanyang ama na tila isang strangherong ngayon lamang niya nakita. Isang lalaking dati ay tinitingala niya, ngunit ngayon ay nakalubog sa putik ng sariling kahihiyan. Dahan-dahang inalis ni Teresita ang kanyang paningin kay Teodoro. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan, tila isang makinang matagal nang naayos mula sa pagkakasira. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Teodoro ay tila mga butil ng ulan na tumatama sa tuyong lupa. Walang saysay, huli na para magpatubo ng anumang binhi ng pag-asa. Nararamdaman ni Teresita ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang bawat gabing iniyakan niya ang kanyang kawalang halaga. Ngunit ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagbaklas sa mga mabibigat na tanikalang pumipigil sa kanyang paghinga. Isang linggo matapos ang iskandalo sa plaza, ang loob ng silid hukuman ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng aircon ay nanunuot sa balat ni Teresita, na tila ba ang bawat kanto ng silid ay naghihintay sa huling paghuhukom. Nakaupo siya sa tabi ni Tobias, na bagaman nakasakay pa rin sa wheelchair, ay may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Sa kabilang panig, naroon si Doña Trinidad, suot ang isang itim na belo. Tila ba nagluluksa sa kanyang nawalang kapangyarihan. Si Teodoro ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig lamang sa kawalan. Tinatawag ang huling testigo para sa kustodiya ng bata at sa pagbawi ng lupain. Ang anunsyo ng opisyal, ang kanyang boses ay malakas at umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at isang lumang uniporme ng kapitan ng barko ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na yabag sa konsensya ni Teodoro. Ito si Kapitan Manuel, ang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Teodoro. Ang tanging taong nakakaalam sa lihim na kasunduang naganap 30 taon na ang nakalilipas. Ang katotohanan ay narito sa sulat na iniwan ng ama ni Teodoro bago siya pumanaw. Ang simula ni Kapitan Manuel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Isinulat niya ang kanyang pagsisisi sa pakikipagsabwatan kay Doña Trinidad
upang agawin ang lupain ni Anselmo Cruz, ang ama ni Teresita. Ang kasal ni Teodoro at Teresita ay hindi binuo sa pag-ibig, kundi bilang isang paraan upang tuluyang maibaon ang krimeng ito at hindi na makuha pa ng pamilya Cruz ang kanilang karapatan. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga naroroon. Si Teodoro ay napahawak sa kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Ang bawat salita ng kapitan ay tila isang matulis na balaraw na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang babaeng itinuring niyang utang na loob, ang pagsasama nila ay siya pa palang tunay na biktima ng kanyang sariling dugo. Walang saysay ang lahat ng ito. Inimbento ninyo ang sulat na iyan. Ang hiyaw ni Doña Trinidad, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanlambot, dahilan upang siya ay muling mapaupo sa silya nang may kasamang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa sahig. Hinarap ni Teresita ang kanyang biyenan. Ang katarungan, Doña Trinidad, ay hindi kailanman nalulunod sa yaman. Ginamit ninyo ang buhay ko, ang pagkatao ko, at ang pangalan ng tatay ko para lamang sa inyong kasakiman. Ngunit tignan ninyo ang sarili ninyo ngayon. Balot ng itim, ngunit ang kaluluwa ninyo ay mas madilim pa sa kahit anong gabi. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang kinikilingan. Batay sa mga ebidensya at testimonya, ang lupain ng San Juan Wharf ay ibinabalik sa tunay na tagapagmana, si Teresita Cruz, at tungkol sa kustodiya ni Little Teo, iginagawad ang buong karapatan sa kanyang ina. Walang karapatang humiling ng bisitasyon ng ama hanggang hindi niya napatutunayan ang kanyang kapasidad na maging isang mabuting halimbawa sa bata. Ang tunog ng pagtama ng martilyo sa lamesa ay tila isang hudyat ng kalayaan para kay Teresita. Ang bawat segundo ng kanyang paghihirap ay tila naging isang malakas na hininga ng ginhawa. Dahan-dahan niyang nilapitan si Tobias, na ngayon ay nakangiti ng may kasamang luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Tapos na ang lahat, Teresita. Malaya ka na. Ang mahinang bulong ni Tobias habang hinahawakan ng kamay ng babae. Lumabas si Teresita ng silid hukuman. Karga-karga ang kanyang anak. Sa labas, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw at ng amoy ng dagat na tila ba bumabati sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa sasakyan, humarang si Teodoro. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang bata. Teresita, kahit isang pagkakataon lang, gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. Kahit hindi mo na ako tanggapin, hayaan mo lang akong maging ama kay Teo. Ang pagsusumamo ni Teodoro, ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong sa gitna ng hangin. Tumingin si Teresita sa kanyang asawa. Hindi na galit ang nakikita niya, kundi isang lalaking nawalan na ng lahat ng kanyang kinang. Ang pagiging ama ay hindi hinihiling, Teodoro. Ito ay pinatutunayan sa pamamagitan ng pagtatanggol sa pamilya sa oras ng unos, hindi sa pakikisama sa mga taong gustong sumira sa kanila. Sa ngayon, ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang aking kapatawaran para hindi na ako mabigatan sa paglalakad ko palayo sa iyo. Tumalikod si Teresita at sumakay sa sasakyan kasama si Tobias. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror ang bulto ni Teodoro na unti-unting lumiliit, tila isang bahagi ng kanyang lumang buhay na tuluyan ng nabaon sa limot. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang liham ang iniabot ni Tobias sa kanya. Isang liham na nanggaling kay Talia mula sa loob ng kulungan. Binuksan ni Teresita ang sobre. Sa loob ay may isang maliit na susi at isang maikling mensahe na nagpatigil sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang lahat, Teresita. Ang susing iyan ay para sa isang ligtas na vault sa Maynila. Doon mo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit hindi mo kailanman dapat nalaman ang tungkol sa iyong ina. Naramdaman ni Teresita ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay.
Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit may isa pa palang lihim na nakatago sa dilim ng kanyang pagkatao. Sino ang kanyang ina? At bakit tila mas malaki ang lihim na ito kaysa sa lupain ng kanyang ama? Hindi ko na kailangan ng yaman mo, Talia. Ang kailangan ko ay ang katotohanang matagal mo nang ipinagkait sa akin. Ang tinig ni Teresita ay tila isang matalim na gunting na pumuputol sa huling hibla ng ugnayan niya sa nakaraan. Nakatayo siya sa harap ng isang luma at malamig na bakal na vault sa isang bangko sa Maynila. Kasama niya si Tobias na bagaman may benda pa rin sa balikat ay nananatiling matatag sa kanyang tabi. Ang amoy ng lumang bakal at ang tuyong hangin sa loob ng silid ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Teresita, habang ang hawak niyang susi ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa butas. Narinig ang mahinang pag-ikot ng mga mekanismo sa loob ng pinto. Isang tunog ng pagkakakalas na tila ba ang buong kasaysayan ng kanyang buhay ay unti-unti nang bumubukas. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto, hindi mga ginto o mamahaling hiyas ang bumulaga sa kanya. Sa halip, naroon ang isang maalikabok na kahon na gawa sa narra, at sa ibabaw nito ay isang kupas na larawan ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya, ang kanyang ina, si Maria. Nanginig ang mga labi ni Teresita. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking revelasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at kinuha ang isang lumang notebook. Ito ang diary ng kanyang ina. Sa bawat paglipat ng pahina, ang tunog ng tuyong papel ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Tobias, tingnan mo ito, pabulong na wika ni Teresita habang tumutulo ang kanyang mga luha sa papel. Ang nanay ko, hindi siya namatay sa sakit. Pinilit siyang umalis ni Doña Trinidad noong sanggol pa ako dahil nalaman niya ang tungkol sa pagnanakaw ng lupa. Ang disenyong ipinagmamalaki ng pamilya nila, ang mga habing nagpayaman sa kanila, ay galing sa nanay ko. Ninakaw nila ang sining niya, pati na ang pagkakataon ko na makilala siya. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na mas malalim pa sa pagtataksil ni Teodoro. Ang buong buhay niya ay binuo sa isang pundasyon ng mga nakaw na pangarap. Ang kanyang talento sa paghahabi ay hindi lamang isang kasanayan. Ito ay isang dugong nananalaytay sa kanya, isang pamana na pilit na ibinaon sa limot ng mga taong kinilala niyang pamilya. Teresita, hindi ka na biktima ngayon. Ang mahinahong paalala ni Tobias habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Ikaw na ang may hawak ng katotohanan. Ang sining ng ina mo ay muling nabubuhay sa pamamagitan ng iyong mga kamay. At ang lupang binawi natin, iyon ang magiging tahanan ng lahat ng mga pangarap na ninakaw sa inyo. Paglabas nila ng bangko, sinalubong sila ng hapon na may kulay ng ginto at kahel. Ang ingay ng mga sasakyan sa Maynila ay tila naging isang malayo at malabong himig. Sa di kalayuan, nakita ni Teresita si Teodoro na naghihintay sa tapat ng sasakyan ni Tobias. Ang lalaki ay mukhang matanda na, kaysa sa kanyang edad, gusot ang damit, at may mga matang wala ng bakas ng pag-asa. Teresita, nahanap mo ba ang hinahanap mo? Ang mahinang tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong sa gitna ng hangin. Hinarap ni Teresita ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo, ngunit ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Nahanap ko na ang lahat, Teodoro. Nahanap ko ang dangal ng ina ko na kinuha ng pamilya ninyo. At nahanap ko rin ang sarili ko. Inilabas ni Teodoro ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Teresita. Ito ang singsing ng nanay mo. Nahanap ko ito sa silid ni Ina
bago siya dinala sa ospital kaninang umaga dahil sa stroke. Ayaw niyang ibigay ito noon, pero gusto kong magsimula ka uli nang malinis ang lahat. Patawarin mo ako, Teresita, sa lahat ng pagkakataong naging duwag ako. Tiningnan ni Teresita ang singsing, isang simpleng ginto na may disenyong habi. Hindi niya ito kinuha para isuot, kundi bilang simbolo ng pagsasara ng isang madilim na kabanata. Pinatatawad na kita, Teodoro, hindi dahil nararapat ka, kundi dahil pagod na akong magbitbit ng galit. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang may puwang ka pa sa buhay ko. Ang buhay na binuo mo sa kasinungalingan ay gumuho na. Oras na para harapin mo ang mga guho mo ng mag-isa. Tumalikod si Teresita at sumakay sa sasakyan kasama si Tobias at ang kanyang anak na si Little Theo. Habang dahan-dahan silang lumalayo sa ingay ng lungsod patungo sa katahimikan ng kanilang bayan sa tabing dagat, naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang gaan sa kanyang kalooban. Ang bawat hakbang ng sasakyan ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang bangungot. Tiningnan niya si Tobias na kasalukuyang nakikipaglaro kay Little Theo sa likurang upuan. Ang tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay, at ang ngiti ni Tobias ay tila isang pangako ng bagong umaga. Sa kanyang kandungan, ang diary ng kanyang ina ay nakasara na. Tila ba tapos na ang paglalakbay ng mga salita nito? Anong iniisip mo, Teresita? Tanong ni Tobias habang tumitingin sa kanya ng may labis na pagmamahal. Iniisip ko kung paano ko sisimulan ang pagtatayo ng aming weaving center sa lupang binawi natin. Tugon ni Teresita habang nakatingin sa papalubog na araw sa abot tanaw. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang bawat hibla ng aming gawa ay hindi galing sa pagnanakaw, kundi sa pag-ibig at pagsisikap. At sa pagkakataong ito, wala ng ahas o mapang-aping kamay ang makakasira sa aming mga habi. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang bagong bahay, isang bahay na gawa sa kahoy at bato na napapaligiran ng mga puno ng niyog at amoy ng dagat. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay tila bumabati sa kanya, nangangako ng kaligtasan at kapayapaan. Bumaba si Teresita at lumakad patungo sa dalampasigan. Dinama niya ang magaspang na buhangin sa kanyang mga paa at ang malamig na tubig na dahan-dahang humahalik sa kanyang balat. Ang dagat na dati ay naging saksi sa kanyang pagtalon sa kamatayan, ay ngayon ay saksi naman sa kanyang muling pagkabuhay. Salamat, tatay. Salamat, nanay. Pabulong niyang wika sa hangin. Malaya na po tayo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang tinitingnan ni Teresita ang kanyang bagong tahanan, napansin niya ang isang liham na naiwan sa ilalim ng kanilang pinto. Isang liham na walang pangalan, ngunit may tatak ng isang pamilyar na kumpanya sa ibang bansa. Isang kumpanyang naghahanap ng bagong CEO para sa kanilang operasyon sa Pilipinas. Pipiliin ba ni Teresita ang tahimik na buhay sa tabing dagat o ang pagyakap sa isang kapangyarihang magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay na hindi niya kailanman inakala? At paano kung ang kumpanyang ito ay may kinalaman sa pamilyang matagal na niyang kinalimutan? Ang bawat hilat sa nanghibla ng pandan ay tila isang dalangin na dahan-dahang hinahabi ni Teresita sa ilalim ng dapit hapon. Ang tunog ng mga kahoy na kagamitan sa paghahabi ay naging isang banayad na kanta sa loob ng kaisa-isang gusaling itinayo niya sa lupang dating ninakaw sa kanyang ama, ang Maria's Heritage Weaving Center. Dito, ang bawat disenyo ay hindi lamang sining, kundi isang kwento ng muling pagkabuhay at dangal na kailanman ay hindi na muling mananakaw. Huminga ng malalim si Teresita habang pinagmamasdan ang mga kababaihan sa kanyang paligid na masayang nagtatrabaho. Wala na ang amoy ng lansa at pait ng nakaraan. Ang tanging nanunuot sa kanyang mga pandama ay ang bango ng mga tuyong dahon at ang sariwang hangin mula sa dagat. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang lupang tigang, ay ngayon ay hitik na sa mga bunga ng kapayapaan. Nanay,
Tingnan ninyo po ang ginawa ko. Para po kay Tito Tobias ito. Tumakbo si Little Theo patungo sa kanya. Bitbit ang isang maliit na pulseras na gawa sa makukulay na sinulid. Ang tawa ng bata ay tila isang kristal na tubig na naglilinis sa bawat bakas ng dumi ng kanyang mga alaala. Binuhat ni Teresita ang anak at hinalikan ito sa noo. Damang-dama ang init ng buhay na minsan niyang inakalang nawala na sa kanya habang buhay. Napakaganda anak. Siguradong matutuwa si Tito Tobias mo. Ang malambing na sagot ni Teresita. Sa di kalayuan, nakita niya si Tobias na naglalakad sa dalampasigan. Wala na ang kanyang wheelchair, bagaman may kaunting pilay pa rin ang kanyang paglalakad. Bawat hakbang nito sa buhangin ay tila isang patunay ng katatagan. Huminto si Tobias sa tapat ng pintuan ng center at ngumiti kay Teresita. Isang ngiting nagsasabing hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa sa dilim. Lumapit si Tobias at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Teresita. Ang init ng haplos nito ay tila isang pangako ng kaligtasan. Tapos na ang huling pirma sa mga papeles ng kumpanya, Teresita, ikaw na ang opisyal na partner ng malaking exporter sa Europa. Ang sining ng ina mo ay makakarating na sa kabilang panig ng mundo. Salamat, Tobias. Salamat sa pananatili sa tabi ko kahit noong ako mismo ay hindi na makita ang sarili ko. Pabulong na wika ni Teresita habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Tumingin sila sa abot tanaw, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa kalangitan. Naisip ni Teresita ang kanyang nakaraang buhay, ang bangin, ang lamig ng tubig, at ang puot na nagtulak sa kanya sa kamatayan. Napatawad na niya si Teodoro, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa ng puwang ang lalaki sa kanyang isipan. Ang kapatawaran ay naging susi niya para tuluyang makalaya mula sa kulungan ng kahapon. Nabalitaan niyang si Doña Trinidad ay nananatiling nakaratay sa ospital, walang dalaw at tanging mga alaala ng kanyang kasakiman ang kasama. Si Talia naman ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas, habang si Teodoro ay tuluyan ng umalis ng bayan, naghahanap ng trabaho sa malalayong lugar para lamang matustusan ang kanyang sarili, malayo sa yaman at pangalang dati ay kanyang ipinagmamalaki. Natagpuan mo na ba ang hinahanap mong katahimikan, Teresita? Ang mahinang tanong ni Tobias habang hinahawakan ang kanyang kamay. Higit pa sa katahimikan ang nahanap ko, Tobias. Nahanap ko ang halaga ng sarili ko, na ang isang babae ay hindi lamang anino ng kanyang asawa o biktima ng kanyang nakaraan. Tayo ang humahabi ng sarili nating tadhana, hibla-hibla, hanggang sa mabuo ang isang buhay na puno ng kulay at pag-asa. Ang sagot ni Teresita nang may matatag na tinig. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Teresita ang dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Tila ba bumubulong ng isang huling paalam sa kanyang mga dusa. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang bawat patak ng luha ay naging perlas ng karunungan. Ang kwento ni Teresita ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi kwento ng isang inang natutong bumangon mula sa sariling abo. Isang paalala sa bawat nakikinig na kahit gaano man kadilim ang gabi, ang muling pagbukas ng mga talboho ay palaging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban para sa kanilang tunay na dangal. Dahan-dahang lumakad ang tatlo patungo sa kanilang tahanan habang ang liwanag ng buwan ay nagsisilbing gabay sa kanilang bagong simula. Ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan at ang bawat tibok ng puso ay puno ng pasasalamat. Sa wakas, ang habi ng buhay ni Teresita ay naging isang obra maestra ng tunay na kaligayahan. At doon, sa pagitan ng huling sinag ng araw at ng pangako ng bagong bukas, natagpuan ni Teresita ang tunay na kahulugan ng pag-uwi. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng ating kwento mula sa kailaliman ng aking puso.
Nais kong magpasalamat sa inyong matiyagang pakikinig at sa pag-aalay ng inyong oras upang samahan si Teresita sa kanyang masalimuot ngunit makahulugang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng obrang ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding emosyon. Ang totoo, may mga gabing nanginginig ang aking mga kamay, lalo na sa mga sandaling kailangang harapin ni Teresita ang kawalang hiyaan ni na Teodoro at Doña Trinidad sa gitna ng kanyang pagluluksa sa anak. Masakit isipin na may mga pusong kayang manakit ng ganoon sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal ng tapat. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga hibla ng totoong buhay. Sa mga kwento ng mga inang nakilala ko na dumaan sa apoy ng pagsubok, ngunit lumabas na mas matatag at mas nagniningning. Nawa ay magsilbing isang munting sulo ang kwentong ito sa gitna ng inyong sariling dilim. Tulad ng isang butil na kailangang mabaon sa ilalim ng lupa bago sumibol at maging isang mayabong na puno. Ang ating mga sugat ay maaari ring maging ugat ng ating bagong lakas. Ipinakita sa atin ni Teresita na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi ito ang liwanag na naglalabas sa atin mula sa tanikala ng pait upang malayang makahakbang patungo sa bagong umaga. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresita, kaya nyo rin bang patawarin ang taong naging dahilan ng inyong pinakamabigat na bangungot para lamang sa inyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin ninyong ibaon sila sa limot ng walang anumang salita? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang mainit na haplos sa inyong mga kaluluwa. Kung inyong nagustuhan ang ating paglalakbay, muli ay inaanyayahan ko kayong i-like at i-share ang video na ito. Huwag din kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga saloobin at komento dahil bawat salita ninyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa akin na patuloy na humabi ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at muling pagsilang. Pagpalain kayo ng may kapal.